Magandang oras mga katiats. Meron tayong bigyan ng analysis dito, partial analysis lamang. Ito ay video padala sa atin ni Richard Pusiket ng Facebook at magaling si Richard maghanap ng mga signs. Isa ito sa maganda rin to na napadala niya dahil sa man-made yung mga paggagawa ng mga butas. So ibig sabihin ay mayroong kahulugan talaga ito. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating analysis nito, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga subscribers and visitors sa ating channel. Right, shoutout tayo kina Ani Jams, shoutout kay Corazon Bado, kay Mayel Blimant, Johnny De La Torre, kay Marvin Ruiz, shoutout din kay Rakmon Sacatrupes, Lupe Marino, Melvin Balucos, Jelly Lopez, shout out. Hindi ko na ito mabasa. M2U, CSRP, shout out. June Tox, kay Peps Guillermo, Jonathan Bisaya, Marlene Liao, shout out kay Barbers, kay Warley Flores, Jima Aday, Aris Albay, kay Ronnie, kay Emmanuel Romero, shout out kay Tuto Joe, Robert Cabunelas, Melvin Ilocindo, Daniel Kuner, Maria Regina Magbanwa, shout out din kay Rumi Marabilia, kay Ani Ayuban, at also kay Japit Lagari, and lastly shout out tayo kina Ani Jams, kay Isid Casas, Sanusian Tanani, kay Enrique Lahum, at kay Lito Esteves, at sa mga hindi nabanggit na pangalan. Shoutout sa lahat tayo na ngayon. Magpatuloy sa ating partial analysis. Okay, so bago tayo magbigay ng ating gagawing ilustrasyon kung paano sakali na makuha natin o matumbok ang pinagbaunan nito through analysis ng mga signs. Okay, at atin muna pakinggan si Richard Pusiket sa kanyang sinasabi sa bidyong ito. Magandang araw mga ka-TH at sa mga followers ni ni Surigao-san. Baka naman mabisita nyo rin ang aking mga upload. Richard Pusiket. Pa-search na lang sa Facebook. Proceed tayo dito. Meron ditong na heart na speed. Sabi nila, Dikoy daw yung ganyan. Hindi ko alam kung ano ba sa experience nyo yung ganyan. Tapos kung napapansin nyo, meron siya ditong dalawang butas, ayan parang mata. Nakaharap pa ganyan. Dito naman sa baba, meron din. Ayan dito naman siya nakatingin sa part na to. Dito sa likod ng bato na ito, merong teka, puntahan natin, may sign pa yun sa likod Pakita ko muna sa inyo yung side. Ito. Yan may mga butas-butas pa dyan. May tubig, may dahon. Ayan. Proceed tayo dito sa likod. Tingnan natin. Dito naman yung sign sa likod. Ayan meron ditong nakatriangle na hole. Tapos may tapos may arrow, tapos may isa dito. Pag tinignan mo, makakabuo ka ng arrow papunta dun. Tapos meron siyang box. Sabi ng tropa, yung may-ari mismo ng lugar na to, may butas daw yan dito. Tapos meron siyang isang butas pa dito. Meron din siyang butas sa gitna. Tapos meron pa dito. Ayan. Dito naman sa parting baba niya, may ilang butas din. Tapos dito po sa kabila niya, merong 4 na daliri. Ayan kasi 4 na daliri. 1, 2, 3, 4. Hindi ko alam kung sign niya ng deposito o paki-explain na lang kung ano ba ibig sabihin yan. Saka ito parang see. Tapos may malaking butas.
Tapos meron na naman 3 bilog. Tapos meron pa siya dito. Ayan o. Hanggang dito. May butas dyan o. Tapos ito pala para itong triangle. Naka-engrave. Kung pagbabasya mo maigi yung bato, makakabuo ka ng ano, yung mga butas, makakabuo ka ng letter C. Ayan. Dito sa kabila niya may katid na ano dito. B. Ayan o, parang araw. Ayan o. B na malaki. Kaya lang po patingin kung ano ba. Ano ba masasabi nyo dito? Salamat! Okay mga katiyad, so meron akong nakitang 3 maganda na pwedeng legit na man-made signs o marker ng treasure. Una dito ay ito. Ayan, napakaganda niyan. Kasi unang tingin mo ay parang puso siya, nagaganon eh. 'Di ba? Pero kapag idagdag mo na yung mata, isang malaking mata, isang maliit na mata. Ayan. So, meron akong nakita na ganito noon, pagong na nakanganga. So, ito'y pagong na nakanganga. Kung hindi ito puso, ito'y pagong na nakanganga na mayroong mata. Ngayon, meron akong nakita niyan dito sa katabi, dito. Kasi sabi ko na, ang face marker kapag ang kabila ay maliit, and then malaki ang kabilang mata. So, ang direksyon nito, ayon sa nakita kong mga recover, ay dito sa, kung saan yung malaking mata, doon na side siya. So, kapag ganito, nasa kaliwa. Bandang kaliwa ang paghanap. Ngayon, tingnan natin ang bandang kaliwa. Dito yan. Ang bandang kaliwa, mga ka-TH. Kaya meron akong picture na kinuha sa video at makikita natin ang katabi nito. Ayan o, di ba? Wow. Ayan o. Treasure on the spot sign. Itong mga maraming butas-butas, ang ibig sabihin yan ay mayroong assorted treasure. May mga halong karamihan diyan ay silver coins. So siguro banga ang sinidlan nito kasi kapag mga coins ay banga. So ano yan, pera yung mga bilog-bilog na marami. Ibig sabihin wealth, treasure. Pero it symbolizes coins. Kapag ganyan nakatag-katag, yung random lang, nakaganyan-ganyan. Pero kapag nakalinya sila or nakaganyan, or nakalinya yung mga butas, ay iba naman ang kahulugan yan. So itong random nakatag-katag, meaning assorted treasure. So halo-halo yan. May mga gemstone, may pera, may alahas. Ayan, so ito, tingnan sa malayo, 3 butas pero hindi kasama tong sa gitna kasi mababaw yan. Ito lang talaga ang dalawa. So yung isang mata malaki nga at yan nakatingin at ang tinitingnan niya ay talagang treasure on the spot sign. Ito yun, no? So ang kahulugan yan, it's in front or kung hindi in front, narito kasi yung kanyang sa likod yung nagsasabi na item. Ito yung item yung maliit. Pwede siyang in front at pwede siyang sa likod ang hukay niya, mga kababayan. Kasi ito, kapag ganito na sign, ayan, karamihan yan ay baliktad kasi dito tayo pupunta sa malaki. Kapag magkasunod na butas na malaki at maliit, ang malaki yun yung kanyang reference, and then yan yung sukatin papunta sa maliit. So halimbawa yan ay 5 inches. So ang mangyari kapag 5 inches sa ating conversion is 5 meters. So punta tayo ng 5 meters
dito na direksyon sa maliit na na butas. So ito, dito yan sa likod niya. 5 meters. Pero kung 2 inches lang yan, di 2 meters ang distance sa likod ng bato. Napakaganda to eh. Kasi meron akong nakitang pagong na nakanganga na ganyan. Kung yan na nga yan, yung pagong, so ibig sabihin niya, ay nakatingin siya sa kanyang kanan. Kanan to eh. Itong malaki. So dito nga siya. Ito yung tinitingnan niya na bato. Kaya maganda yan. Jackpot na yan. Mga katiyets. Dito naman tayo. Ito rin pala yun. So ito yung mata oh. Ito yung maliit. So malaki dito nakatingin yan. So pwedeng in front. And then itong item ay nasa likod. Sabi ng sign. Sukatin nyo lang ang layo ng maliit na butas sa malaking butas. Palagay ko 1 inch mahigit lang eh. 1 inch mahigit o 2 meters. Or 2 inches or 2 meters. So sa likod talaga yan. Okay, so pangalawang sign ito. Man-made ito kasi nga, ayan o. Hindi random, kundi naka-arrange talaga siya. Na kung ilagay mo yung kamay mo, di ba? Yung mga daliri mo ay tamang-tama talaga diyan. So merong kasing katabihan, hanapin natin na. Merong butas yan dito, ito. Ito na yun. So ito 1, 2, 3, 4. Okay, so ito yung reference niya. Ito yung reference. Ang item ay tinuturo nitong 4 na butas. So 4 na butas can be 4 meters. Pwedeng 1 meter bawat butas yan. So 1, 2, 3, 4. Kasi ano siya, dikit-dikit. So 1 meter lang yan ang value. Kapag malaking butas, malalaki dyan ay 5 meters. So dahil nakabaluktot ito, nakagano ng hugis niya eh. Oh. Pointing downward siya. Pointing downward. So dito na sa kanan na banda. Mga katits, check nyo or mag-test dig kayo dyan sa layo na 4 meters galing dito sa itong malaking butas. So pababa siya, sundan nyo lang kung saan tatama yan. Okay, magandang sign. Pasok yung 4 na daliri. So ito lang yung nakita kong maganda talaga dyan. Yung iba doon ay ano din yon, made by chisel, chinesel. Pero ang meron talagang meaning na nakita ko na may kahulugan na sign ay itong dalawa. So, dagdagan nyo na lang kung sinong mga nakakaalam dyan. Yung iba, yung sa likod na tinuro ni Richard, random na kasi yun ng mga butas, kaya mahirapan tayo. So, itong aking pinarcel analysis, ano siya, nagkakurti talaga ng mga na sign at butas. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Tulungan yung lumago ang ating channel para naman ako ma-inspired. Kasi na masyado ng At saka yung mga ating contemporaries, katulad ni Ilmo, sino pa ba yung iba, ay humina na rin eh. Pati ang channel ko mahina na rin, mga kababayan. Baka tinamad na ang mga treasure hunters, no? Tinamad na tayo. Kailangan natin ng the new blood na sinasabi. New blood, ibig sabihin mga bagong itong batang bata pa ng mga treasure hunters na nasa edad pa ng mga 20, ganyan. 20 to 30 yan yung mga young blood na sa isang araw ay pwedeng makapaghukay yan ng 4 na metros ang lalim sa isang araw lang, mga kababayan. Malalakas yan eh. Saka talaga sila
malakas ang kanilang paniniwala na meron. Okay, so ako'y magpapaalam na at padala kayo ng ano nyo, kung magpadala kayo ng mga signs nyo, video, picture at sketch. Maganda talaga may sketch para malaman natin ang distansya ng mga bato, mga kababayan. Padala nyo yan sa aking FB. Ito'y personal FB ko na ito kasi nasara yung Umamuri. Sinara na naman kasi maraming mag-report eh. Yung nag-report naman, alam nyo naman na meron tayong mga ano, 'di ba, mga haters sa FB, so nire-report nila 'yan para masara. So nasara nga yung Umamuri, napakasayang. Ang daming natutulungan noon na ano na treasure hunters eh. So ito ang aking FB na ano to, personal lamang, kaya hindi ako nag-post dito ng treasure hunting. Eh baka masara na naman. So, Sar or Cesar Limar. Limar yan, Limar. Limar. Okay, hirap magsulat sa ano, no, mouse. So, Limar, ganyan. Limar. Ayan, so, ano nyo lang. Send nyo lang ang inyong ang inyong video or pictures kasama ng sketch at mga sukat ng mga distansya ng bato. Hanggang sa muli mga katiyats, good luck sa inyo dyan at paalam.